Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Usa ka importante nga pahinumdom ang Doc Natural Herbal Drops dili tambal. Dili ni kapuli sa tambag sa doktor. Bahin ni sa healthy lifestyle. Sakto nga kaon, pahulay, ug pag-atiman sa kaugalingon. Kung naamoy balatian, palihog ayaw kalimti ang health professional. Kaya ang tinuod nga kahimsog, ginaatiman, dili ginadali. Mahalagang paalala, ang Doc Natural Herbal Food Supplement Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops, mapalit na kuman na sa musunod na mga parmasya dinhi sa Surigao del Norte. 3JM Aden Pharmacy sa Magpayang Mainit Surigao del Norte. Tax Pharmacy sa Tubod Surigao del Norte. 3L Pharmacy sa Bakwag Surigao del Norte. Chromium Drug sa Clover Surigao del Norte. Taganito Pharmacy sa Purok 7 Taganito Surigao del Norte. Sa MedSaver Drug Store sa Purok 1, Gamuton, Alegria, Surigao del Norte. Aquarian Pharmacy sa Rizal Street, Surigao City. Pure Med Pharmacy sa Barangay Taft, Surigao City. Gracian Pharmacy sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City. Sa Estasyon DXRS din sa may Kilometro 1 National Highway. Adyo kalimti, ang Doc Natural Herbal Drops mapalit na kuman sa ini na mga butika dinhi sa syudad sa probinsya ng Surigao del Norte. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras na ka alas 7:44. Tatak RMN. Ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, nandiyan mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Madlaw na Lunes na, pitsi 18 sa buyan sa Mayo, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, Kariguan City Planning and Development Office, tagapaningusgan ang implementasyon sa zoning ordinance. Upat ka mga gituhoang high value target na dakpan sa pagdismanto sa drug den dito sa lungsod ng Dapa. General Manager ng Surigao Metropolitan Water District o SMWD na si Engineer Insumo tagkumparar na sinatin na problema sa tubig diri Surigao City ngadto isab sa Butuan City. Tatapusang adlaw sa satellite voters registration ng Comelec Lauman dagsaon sa mga magparehistro. First Surigao Pinta Layag Festival 2026 tagtak daymon kung managsingabot na Mayo 31. Layaking misulay sa pagtulis sa Osaka sales lady sa General Luna na dakpan sa may responding kapulisan. Sa balita sa gawas sa nasud, tagapadayag sa pagkuman ang kumpirmasyon sa habig na naggobyerno dito na sa Congo na matupa jaoy emergency alert na tagapadayag ng habig ng World Health Organization partikular na sa matupa mikuyanap na sakit dito. Sa balitang paugnat sa kusog sa boxing, Pinoy boxer nga si Jerusalem nalangkatan sa ijang titulo. Samtang sa showbiz, aktres na si Kay Abad tagkumpirmar na matupapadadyon an ijan na pakiga laban na ngadto na sa breast cancer na ijan na aguman. Sa balitang panghimagas, layaking misulay sa ika-17 ka-attempt sa LET exam. May pasar na trending social media. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, General Manager ng Surigao Metropolitan Water District o SMWD na si Engineer Benjamin Insumo Jr. tagkumparar ang problema na sinati sa tubig diri Surigao City ug Butuan City. Tagatudlo na kung
lantawon ang sitwasyon sa duha ka mga syudad an pareho na nakasinati ng kakuyangon sa supply sa tubig. Pero kung lantawon na og palayman pa, ang mas grabe gajud ang sitwasyon og problema didto na sa Butuan City. Tipik sa nimong pagpadayag ng General Manager ng SMWD na si Engineer Benjamin Insumo Jr. Mga nila ma'am do, kaya nila gajud dam ubas man. Ato mangani may video mangani. Kuan gajud nila jaga ila portion na way tubig gani ang mga tao baga nagkuanan ng mga dipel. Pero di sa mulong ako na way sa ato problema. Ano ato problema magod kuyang ranan paspasan nato lihok yon kuan ba paspasan nato maghimo kita ng mga dagan dipel, maghimo kita ng mga source kay jaon pay ato mga natural resources taglaong pa. No, so jaon pay ato makuhaan diri sa may anaw-awon, jaon pay ato makuhaan diri sa season. So kuan ray kuyang doon investment ra. Oh. So ano to parang watershed kung i-compare sila Tagibo sa Butuan, jaon pay ato pwede lang na masaligan na makuha din gyapon sa ato water source. Oh, diyan parang Ma'am Jo, ako mulong gud ako na maximum na diyan niya. No, kuan na siya tungod kay vulnerable na siya kay jaon na may hamok lagi mga lumulupyo na nagpalibot sa iya, so nagka-deteriorate siya kay mga bayay ado man manguha na nila pamusti kung ano ra kay pang gamiton. So di mo doan an forest kita hindi gid mo lang na grabe pagajud ka kuan arang pagajud ka suyot. Medyo na hawan-hawan na kita kay di man sad nato maproteksyonan ani silingan na mga bukid kay datag ijahan man. So kuan maghanap na gid kita ng source. Silbi jud parang amo na gid dyan ang iya pinakadako na source, anato gid na napo na source. Either na i-stack nato kuan mo gid parang amura na kun jay jamok na tubig mo bigla siya pagkusog amuran flash flood taglaong. Tapos pag iasay uyan ubasab murag mo ubusab siya. Murag extreme na an iya di anawas niya dili kumpara sa una na maintain ran sa pa. Siya kusog siya kon uyan, kusugan niya volume, piskadlaw, dokadlaw. Pag abot ra sab nan sing suga, waya sab di na siya maka-stack. So kinanglan na siya nan dam, amora nan aton ija kusog imo na i-impound. Ang tabik sa nimong pagpasabot ni Engineer Benjamin Insumo Jr. ang General Manager ng SMWD sa dihang eksklusibo na kainabi sa RMN DXRS Surigao. Sa dugang hanay sa itong mga balita, na-dismantle ang gikonsiderang drug din sa pagkasikop sa Mukabat upat ka mga gitudlong high-value individual drug suspects sa natagayang joint operation o joint bypass operation sa mga operatiba ng PDEA Region 13. Ingon man ang Regional Special Enforcement Team o ang Dapa Municipal Police Station sa natagayang bypass operation diha sa may barangay Hubang sa lungsod ng Dapa, Surigao del Norte. Nadakpan ang upat ka mga high-value individual nga sila si Jerome Albert Ray sanan Kindred human kini nga gikumpiskar kanila ang Mukabat 8 ka gramo sa tagtuhuang droga nga nagkantidad sa 54,400 pesos ingon man mga drugs paraphernalias gipang gipang pusasan kailan kining upat ka mga nadakpan sa kasong paglapas sa pagpahihot ng droga diin gipadayag usab sa nagsilbing leader ng PDEA Region 13 nga si Lorifil Gabalis. Ang operating unit ng PDEA Region 13 ang malampusong operasyon sa tabang usab sa komunidad na nagpakabana sa pagpukang sa kalihukan batok na sa illegal na droga. Ang upat ka mga nadakpan ang makasuhan kini sa kalapasan sa Section 5, Section 6, Section 11 ug 12 ingon man sa Section 15 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kinsa ang upat ka mga nadakpan ang anaa kuman sa kustodiya ng PDEA Region Office. Sa Bradjon pa, sa dugang pa ng mga balita, kadaguan ng City Planning and Development Office tagpaningusgan ang implementasyon sa zoning ordinance lagip na isab ang Comprehensive Land Use Plan ng Surigao City. Isa-isa na tagapasabot. Una, ng Planning Officer na si Vaya Angelica Bordas kun uno ka importante anin Executive Order Number 19 Series of 2026. Lagip na isab ang Comprehensive Land Use Plan na kundiin na ini ang ila isab tagapadayag ang pagbisita ngadto na sa mga nagkalaing-laing barangay sakop ng Surigao City. Uno ang suyod, uno'y nakakantar, uno'y kinadaka na plano sa city government aso sa paggamit sa kalupaan sa intirong syudad.
So amo inian comprehensive land use map. Okay. General land use map. Proposed pa siya kay dito pa siya kuman sa Provincial Land Use Committee under review. And later, basin, mapasar na gadalin sila sa Sanggunian, Panlalawigan, and Sanggunian Panluson. So, ang comprehensive land use plan, ini siya isa kadetalyado na legal na dokumento tagmandaran tanang local government unit na maghimo gadyon ng comprehensive land use plan. Ini ang magdirekta sa city government of Surigao as well as our city officials, even the barangay officials and the residents kung unhon paggamit ang kalupaan. So diri sa mapa, ato makita kung hayan napitan mga residential areas, hayan mga commercial areas, even the industrial areas. So, maklaro man, diri sa mapa na amo tagpikit diri sa ato likod, ang matingaya mo na dyan, lain na color. Based dyan siya sa guidelines na pakimo na siya UP dyan ang legend nakabutang sa. So, ang implementing tool na ng comprehensive land use plan is the zoning ordinance. So, after ma-approve ang ato si LUP, dyan yung zoning ordinance na ma-release. Dito nakakantar kung ano yung mga allowable uses sa kada zone. Okay, tapos dito sa nakakantar kung ano kahabog ang pwede itungkod na mga structures sa isa ka lugar. So, ang tabek sa nang pagpadayag ni Via Angelica Bordas, ang planning officer ng CPDO, samtang sa zoning clearance ordinance o sa zoning clearance requirements o proseso niini ang tagpasabot isab dugang ng zoning officer na si Engineer Carl Jen Samarca, partikular na sa amo na proseso na kundiin na taga-paningusgan na nagobyerno sa syudad. Yes, ang zoning clearance. So, nakabasig yun din siya sa mandato nga plano sa kada LGU, ang ato ang comprehensive land use plan. And nakabase ni siya sa implementing tool at ito nga plano ang ato ang zoning ordinance. Nga ang purpose niya, mag-guide, ma-direct ang ato ang kalambuan, ato ang physical development sa syudad. Mag-guide siya nga orderly and sustainable. O pinaka-purpose ato ang zoning clearance. Mo na nga sa tanang plano nga development, mag-una gyud ta sa zoning clearance. I-secure sa ginatunaw na. So, unsay mga kinahanglan o proseso? So, sa pinakauna, syempre, natay mga forms para sa pag-apply niya. Ang atong forms na notarized yun na siya. Ikaduha, ang atong pangayuuna na is ang proof of ownership or right over land. So, unsay imuhang katungod nga magamit din mo na nga lupa. So, mga proof of ownership sa lupa ang ato ang ikaduha nga gipangayo niya na. Ikatulo, vicinity map. Ang purpose is matud-an nato asa dapit ang imong plano nga development, especially kung naay embankment ang kanang development. Kay nganuman, tanan mag-apply moagi gid siya og inspection. So ato siyang i-inspection, verify ang kaning mga proposed projects based diri sa ato ang land use map. So diri ato siyang i-base diri. So katong mga nag-apply og mga embankment, for example, na diri i-check na to pwede ba ang embankment sa residential. So mo ang purpose nga na ay vicinity map. Ikaduha sa zoning clearance ang site development plan. So sa imong property, makita na nato unsa na imong plano nga project, unsa itsura. Kung naka-conforming ba siya or naka-align ba siya sa ato ang regulation sa ato ang zoning ordinance. Pwede ba siya? Kaya naman tayong mga requirements, yung mga setback, dapat certain meters from the road right of way naman na sa ato ang balaod sa National Building Code. Ikalima, ang kato na dayong complete set of plans sa imuhang plano nga project. So, nadya architectural, structural, mechanical, electrical, ma-check na nato na. And ang ikapito, kinahanglan na hibalo si barangay nga naatay project din na ug naay pagtugod si barangay. Tungod kay counterpart ni syudad pag-abot sa atong localities ang ato mga barangay. So kini nakatuka po din sa atong barangay, kinahanglan na hibalo siya. So mag-secure ang katong proponent or naay plano nga development og barangay clearance nga
stating nga si barangay wala nag-object sa ato ang plano nga project o ang atong plano nga project nahihaumsab or nay-align dito sa plano pud ni barangay. So muna ato ang tumong niya na. Antabek sa nimong pagpasabot ni Engineer Carl Jin Samarca ang zoning officer. Samtang nasabing isab sa pagpasabot sa building and occupancy permit na kinahanglan na iproseso sa mag-apply ang natagapasabot sa habig isab ni Architect Michael Letang ang OIC ng Office of the City Building Official. Tagatulunin na importante isab ang pagsunod ngadto na sa proseso sa ini na mga rekisitos. Especially kining building permit, no, na mapa-improve, no, and katong mga requirements nato kinahanglan accessible na sa mga ato mga constituents. So ang Office of the Building Official, no, nag-implement kami sa Taglaong na National Building Code or PD 1096. Now, to ensure all construction activities sa atong mga kabarangayan kinahanglan safe siya, legal, orderly, and resilient. So, nganong naamantay building code? So, ang building code, importante ni siya kay to ensure public safety. Now, all buildings, kinahanglan ta mo comply sa basic requirement like architectural permit, structural permit. Ang structural permit, importante kayo ni kay para ni ma-make sure na ang ato ang building mo withstand og mga kusog na mga linog, no? And mga calamities na ato may experience. Then electrical safety na ato ang load sa atong panimalay sakto og dili makakos nan sunog. Then kanang sanitary o plumbing na sakto, way leaks, dili siya makakos nan kanang baho o kanang disease, di ba? Mao na siya purpose niya. And fire safety. Now, also sa amo kami sa building permit, sa building official, we make sure na inyong mga structures are in conformance po sa atong mga kanang like water code, mga easements. So dapat orderly sa siya, sakto ija taglong setbacks, like especially kanang mga development na nasa mga shoreline, rivers, and katong specify na mga no-build zone, katong naa sa katong mga kadagatan, no, bawal jud na siya. That's why i-specify jud na no-build areas. Then also during calamities, resiliency sa atong mga structures, we make sure na kita diri sa Pilipinas, especially diri sa ato Surigao, we always experience mga like mga typhoon, mga linog, and kanang flooding. So with this, we make sure kami sab na ni-confirm kita, like those areas na nasa flood prone, those areas na liquefaction na area na need jud og sakto na structural analysis sa atong mga structures. So muna ang among gitanaw. Antabek sa nahimong pagpasabot ni Architect Michael Letang ang OIC ng Office of the City Building Official. Sa dugang hanay sa itong mga brida, wala na extension kagikasaki katakdang adlaw sa pagtapos sa satellite voters registration kuman na adlaw sa COMELEC. Kini ang giluwatan ng pamahayag sa mga kadakuan ng COMELEC diin lauman nga ang pagdagsang sa mga muparehistro sa Commission on Elections sa nga ipahigayon diha sa May City Mall sa Barangay Luna. Dugang pa ng COMELEC nga mas komportable ang binyo sa suyod sa City Mall para mahatagan ng kahigayunan ang waya pa makaparehistro sa umabot nga SK and Barangay Election sa nabot nga buyan sa Nobyembre. Lauman usab ang nga mas mudaghan pa ang muapas diin tagbutyag usab nini ang oras nga gigahin na mga kawani ng Commission on Election para sa katapusang adlaw sa pagtapos ng satellite voters registration. Sa Radyon pa, sa lugang pa ng mga balita, pinakapermiro na Surigao Pinta Lajag Festival 2026 Tagtak Daimon kung nagsingabot na Mayo 31. Sa nibawaan na ang mga nagkalaing-laing
paghahimo sa mga nagkalaing-laing lajag. Ang taktakda ipakita pinagi na sa mga colorful na mga pinta designs, lakip isab ang pagpaygayon sa lajag race na kundiin para na ini sa mga nagkalaing-laing baruto na kundiin na kabahin isab sa selebrasyon isip na mga Surigao-non sa natad sa artistry, tradition o community spirit. Sa naibawaan na nagpadadyon sa pagkuman ang registrasyon para na sa gusto mo appeal sa First Surigao Pintalajag Festival. Iniilayom na sa first come, first serve basis na kundiin ang pinakapermiro na 30 ka mga entries. Amoy taggatakda na dawaton ang deadline sa registration ang sumaya pa taglatid na kung nagsingabot ng Mayo 25 ining tuiga. Sa dugang hanay sa itong mga balita, makatubang sa kasong robbery ang gitudlong suspect na bituli sa sales lady ni Antong Milabayng Adlaw, partikular na diya sa mga tindahan sa barangay Poblasyon 1 sa General Luna, Surigao del Norte, pasado alas 2:30 antak na sa hapon. Nasairan nga misinggit pa sa tabang ang biktimang nakalayang si Grace, human nga gitiunan kinig kutsilyo sa suspect, din misuyod sa gibantayan nga tindahan dayog tion kaniya ang kutsilyo ug nakuha ang halin nga mubalor sa 38,000 pesos. May sibat na unta ang suspect nga nakilayang si Warlito sakay sa ijang motorsliko apan giumikan sa pagsinggit o pagpakitabang nining biktima. Nadakpan sa mga bystander ang layaki ay miabot ang mga otoridad o nabawi ang kwarta nga natangag na naunta sa gitudlong suspect. Gikustodiyan na kuman sa General Luna Municipal Police Station ang gitudlong suspect ay pasakaan og kaso nga robbery dito sa korte. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, dito isab sa gawas sa nasud sa Democratic Republic of Congo. Tag-kumpirmar o tag-deklarar na sa World Health Organization an public health emergency sa international concern gumikan sa matupa peligro na hatod sa posible na pagkanat na Ebola outbreak. Sa WHO tagatudlo na an Ituri province ang tagapadayag nila ang kumpirmasyon na dyaoy outbreak ng Ebola na kundi tagbanabana na dyan sa 246 ka mga suspected cases ang natala og 80 na ang namatay. Tagapadayag pa na sa iniisab na sitwasyon na ang tagkabayakan ng WHO na basin na ang pipila ka mga silingan ng mga nasud ang mukha na isab dito ang amon na kaso. Tagatudlo na may 8 na ka mga kumpirmadong kaso sa Ebola. Lagip na niini sa Kinshasa o giban pa ng mga health zones pareho na sa Bunia, Wongwalu o Riampara sa Congo. Samtang nahibawan isab na may nakuha isab na impormasyon na matod pa ang Bondo Bugyo strain sa Ebola ang natala na kundiin na way pa isab aprobado na bakuna batok niini. Ang mga simptomas sa Ebola taglangkuban nanhilanat pagpanakit ng imo na lawas, pag suka, lagip na isab ang LBM o grabe isab na kaso sa bleeding. Tagatudlo pa sa WHO na ang mga silingan na nasud pa na sa Uganda. Ang nakatala isab ng 59 anyos na layaki na namatay, iniuman na natakdan samtang ang silingan isab na lugar sa Goma. Ang sumayapan na nakakuha isab na napagtala ng kaso. Gumikan nini ang sumayapa hugot ang taghimo sa pakuman na pag-monitor o pag-isolate ng mga naglaing-laing kaso sa mo na tagtuhang Ebola outbreak. Balitang Sports. Ang Pinoy boxer na si Melvin L. Gringo Jerusalem nahubuan kini sa iyang bakos isip World Boxing Council WBC Minimum Weight Champion. Kinihuman nga si Jerusalem gipildi sa South African boxer nga karibal nining si Yok Holwa kusi pinaagi sa unanimous decision ato sa madugoon ilang rematch sayo sa buntag kag hapong adlaw sa Emperor Palace. Nindot unta ang ipakitang away ni Jerusalem sa sayong bahin sa 12 rounds nini
ining inkwentro apan nausab ang ijang diskarte sa dihang nakahiagom kini og layom nga gisi sa ibabaw nga bahin sa iyang mata hinungdan sa ijang pagkapildi. Garbo sa Manonoporte sa Bukidnon mipakita og igong katakos og kaisog bisan pa man og nagadugo na apan klaro kaayo nga naapektuhan ang iyang inawayan og gipahimuslan og maayo ni Cossy. Balitang Showbiz. Tagkumpirmar na naktres na si Kay Abad na si Ja an may breast cancer. Gani sumayapan naton milabay na tuig pa si Ja na diagnose sa amon na sakit. Tagtudlo na sa amon na kumpirmasyon ni Kay maarang sa mga fans, followers ug mga netizens an nakurata. Inigumikan na kay waya ini nagpakita na matupa indikasyon na may sakit na badya na tagbati. Tagatudlo ni Kay na una na nakasinati si Ja ng viral infection na herpangina ug sumayapan na sa dihang nagpa-check up si Ja an sumayapan na diagnose an ija na breast cancer. Ganay sa ija pagsaulog isaba nan adlaw nga tawhan naton Domingo an didto na tagkumpirma ni Kay an ija na nahimong breast cancer journey. Lagip na ini an ila himo na mga paagi para na magpatambay si Ja dito na sa nasud ng Singapore kaiban ang mister na si Paul Jake Castillo. Tagatulupan na aktres na una na nakasinati si Ja ng pagpanakit ng tiyan na kundiin kalaong ni Ja na simple na acidity lamang may lungtad matupanan unum ka oras ana mo na pagpanakit ug saman na nagpa-check up na si Ja. Sa amoy saban na matod pa pagpatambay na-diskubrihan na may gallstone si Ja og sa dihang tagtanggalin ano pa ilam si Ja ng mammogram og dito na nakumpirma an ija na breast cancer. Hinon sa pakuman naglaom og puno ng paglaom si Kay na matupam malagpasan isab ni Ja ana mo na tagbati na sakit. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Bisan sa kapakyasan nining mupasar suyod sa ika-17 ka-attempt din sa pag-take ng LET exam o licensure exam for teachers. No pasar na sa ika-18 nining pagsulay sa tinguha nga mamahimong licensed teacher ang 37 anyos nga si Lionel Martos Mabacquiao from Cadiz City. Pipila ka dekada nang hinaot nga og wa gyud kini palari nga mupasar apan waya kini mawad is paglaom na maangkon ang tinguha bisan sa kalisod sa panginabuhian apan porsigido kining misulay paghihapon sa milabay nga 2010 o 2010 og hangtod na kini sa 2022 gimarkahan na kining repeated attempt sa mga nagkalain-laing testing center sa Iloilo, Bacolod, Salan sa Cebu apan waya gihapon ni palari apan ning baguhay pa lamang mipasar na sanan na angkon na gyud niini ang tinguha nga mopasar sa maong examination isip licensed teacher nagadyod si Lionel diin dako sa mga nahimong pagpasalamat sa pamilya human ang pag-angkon nini sa iyang kalapusan. Congratulations sa laumpa 17 attempts pagka 18 adto na. Laumpa swerte na gadud ni Ja. Ija na gadud adto panahon na mo pasar si Ja. Ang iya bagud gagi remark naman gud ang iyang mga kuan og iyang mga application og repeated attempts. Repeated attempts. From 2010 to 2022 dito sa Cebu, Bacolod, Iloilo bisan asa ra kan kun asa siya pwedeng mo try mo sulay ning take og examination pero kuman 2026 pasado na gyud ka sir og mahimo na gyud kang licensed teacher from Cadiz City. Amo man, no? Amon ta magsilbi na inspirasyon sa iban, no? Na sa iba mawadan ko ng paglaom. Diyon iban man good first attempt, second attempt kunya paghihapon sila swertehe, bagan mawadan dahil ng paglaom. Pero pareho sa ijaw, glaom pa, never say die, no? Iyaw mo 17 times. Ang gastos diyon, no? Alawang pahago nimo pag-review pero bilib kita sa ija na nulungtad gud siya nandi siya te kahigayon sa pag-take. Sa 2010 dito siya na markahan og repeated attempts Iloilo. Sunod dito na sad siya sa Bacolod, balik na sad siya Cebu. Ning pasar na gid si sir. At long last. Diba? Amo John si Jan long Sipog Manila. mong guta kay inik-apply mo kay mo take ag license exam. Daon namang goy remark ito repeated attempt.
No man dajon kon balik-balik ko. Usahay maswertehan ramang gajud. Alam pa jo na mga higayon na pakyas kaw, pero sangadtong-adto, ihatag ra gud sa imo ng Ginoo kuno nimo tag pangandoy ba. Jong long gani nila na lahi ra gud daw kon ang tao may taas na pasensya. Yes. Okay, alam pa usahay kung taas mo pasensya at dinha ka alam pa murabanan jaoy mo tugkad sa imo na swerte ra sa umabot. Alam pa nila John gani daw manguyabay kung sige balik-balik, sige ko balibaran, sige ko tagbasted. Madugi madali. Maluoy ra. Diba? Pasang awa. Pasang awa ra lang na tulo ka lami sugton kay kaluwisan. Sige na balik-balik. Dako na may ni gasto sige padayasa ako ng bouquet, chocolates ug ibang pa. Kapila na tagbasted balik man gadud si Ja. May nga na ba? Gaudi tayo nga bisan og kapila na siya na pakyas. Pero nalingo lagi hapon ba sindig mausabi mo na. Ari ra ko diri magpahipi. Nagapon ko. Amo man no. Gapon ko sa imo, mamisita ra gapon sa imo. Amo man. Kay wa naman jud gugman nimo nya. Usaw mo na ginani mo nga. Sige na kana ako gibalibaran pero gahay man jud kag ulo. Gahay ulo. Tagaan na lang ti kag chance. Pero pag binutan ka ho. Amo man no. Long panilaan kaluoy daw sa nan gugma usahay nipis ra daw si Jaan laong pa boundary kay usahay sa sinong balik-balik maluoy ra laong pa niya diri nga ang iya ko nung source sa iyang strength nga wala gid siya mawad-i og paglaom ang pag-ampo mag-ampo mag-ampo ka katong mga uwa pa nga diha gipang sugot ampo lagi mo kanunay basin man maluoy ra malay mo sa balik-balik nimo maluoy ra maka-realize ra si Jana usahay lang pa nila sa sige mo balik-balik sige mo kulit-kulit usahay ma-develop ra ba maluoy sa imo lang kaluoy sa ini si Jan tawhan night time nga kung ugaling ang usa ka tawo nga kanunay nimo makit-an bisan unsa nimo kalagot bisan uno nimo ka kuan sa iyaha pero ning kalit nagkawala ano bang wala nimo makit-i sa iyang pananaw mamiss nimo dito nimo feel nga uy love ba siya nako siya di ba amo man no pero ulahin na ang tanan kay ngano at the last part dito pa ka naka-realize nga love diyan nimo siya pero pag ando adto na ba siya sa salain nakakaplag siya laing forever nga wa man gid siya naghuwat pero ikaw manggod makantos ikaw manggod gahay manggod kagkuan gud kasing amo ba lang pa nila usahay daw pag mag-antos ka masantos ka madugay so paabot lamang kon imo gajod usahay parihap sa ija 17 times to take an exam 17 times pagka 18 pasara ka si ja at long last let passer na amo sa John sa gugmang inatay lang pa nila kung siko balik-balik siko pakiluoy nagpakita ka ng maradyon mo nagawi madugay ma-realize na dyan na uy dyan sa ba dyan maradyaw na alam pa pagpakita na niya na kalidad sa isip na tao so dito ni dyan ma-realize na uy na-develop na ba dyan ako di ba nang pa nila ang kudak gani ma-develop man tao na ba? Ang ihamag kong gibati ito nga, ning kalit nagkawala nga, kato siya, no? Kanabang hanapon mo na dadyon, no? Hala, malito siya nga, hip-pod. Badya-badya, waman mapakita. Pila ka adlaw. Nagpangutan na din ka, nagsikrito na din ka. Hama si Jack. Dito ba dyan mo ma-found out nga love na binini mo siya. Kadugayan na niyang pagpangulit-kulit. Naka-develop na pagka-spark sa imong kasing-kasing. Feelings. Pero ba dyan, pag-tanaw ni mo, pag-investigate ni mo, adto na ba dyan sa salain? Ulahin ang tanan. Nasakit ba nga? Lami na kaingon nga, isinggit sa kalibutan nga, love mantika nga nung wamang ka nagbuhat. Amo ba? Amo ra ba dyan ko sikreto. Usahay lagi, laong pa nila, importante pasensya kaya usahay di man dato ni hatag sa imo magpasabot na pag hatag sa imo di nagajud joy panahon na sangadtong adto nga mo give up jud kadugayan
Amo, Joy sa di ba na John ban na Pasensyoso. Oo, pasensyoso. Joy sa di ba na kundi ikaw dako na umansad, sa mga nga na ba ng attitude, Pero John Iban na magpaabot ka jud Joy magpaabot sad sa imo na positibo na baylo sa imo na laong papasensya sa imo pagpaabot may nga na ba ug sa man na Joy Iban basta magpaabot na lamang bisan kon taas na panahon sila ga jud laong pa meant to be forever nimo. Pero kung John Iban na dili makahuyat laong pa atong sa Pareha Iban ka nga, ning take kag exam, ning take kag board niya si kapilan mong attempt, wala gid ka palari. Tas wala na ning undang na kasi mong pangarap. Nadismaya na ka. Mo para ba yung pagbinlan ng istorya nga bantay lang mo. Inana ba? Na bantay lang mo. Pursige ha, kanunaya hanapa ang pamaagi, hanapa ang asa kadapit na sayop, hanapa ang asa kadapit na nabikil para sa sunod nimong pag-take og exam namo pa sana ka. Hanapa kun hain sad ka medyo may kakuyangon. Dito nimo i-improve kay usahay law pa adlaw nato na kinabuhi. Kuha man siya learning process. Usahay kuma na adlaw ini-ani mo nakatunan. Sa sunod na sad na mga adlaw sa ngadto-ngadto lain na sad imo makatunan. So kun magkatibo-tibo na ani mo mga nakatunan, dako jo na mahitabang nimo ngadto na sa imo inadlaw-adlaw na kinabuhi. Lagip sa ija na no take nan exam. O di ba? Dito ni ka mga indication na repetitive examini 17 times failed pero pagka 18 di ba no pass naman so ija kadto dadto si just swerte laom pa para kadto sa ija na mahimong teacher so dugay pa niya gihanap ang pamaagi manggod asa dapit gyud ang agianan sakto nga moabot sa siyang palulungan daghan mo nagingon diha nga ayaw pagkawala sa paglaom antusa mo man gyud gihatag si mo pero pagpaningkamot lamang ampo ano nay Lord asa ko dapit na sayo ihatag sa ko ang akong tinguha para at least makaserbisyo ko sa mga gustong mahibayo kay isip teacher second parents gud ang mga teacher tag-ofera na siya nga usa sa mga proctor sa civil service exam sa lit exam ug sa napolcom tag-opera na siya kay ngano taas man ang ihang passing grade sa lit exam mula nga sa kadugay pa siguro yung balik sa kadugay sige review nasumha na siguro civil service ka kapila lang ka nako kapila adto pa kasi Bacolod tagkuan pa ka nako pero kumandri sa Cebu ning pasaran jud ka pwede kay mo na kung usa sa mga proctor sa kuan napolcom exam okay kayo amo man laom pa daghanay no na mga offer para sa ija so but pasabot lamang John na kung daghan man na higayon na napakyas ka at siya gihapon imo tsansa na magmalapuson ka sa kinabuhi. Laong pa nila try and try until you succeed. Laong pa nila never say die. Sa basketball pa. Bisan 2 minutes na lamang laong pa duwa gyapon ka. Kay samtang may oras pa, may pag-asa. Hoy Todd, maradyo ng kumati sa mga nagsunod diri sa ato na programa. Ato na kan Tilin Raymar, kan Diana Rose Asilagon, kan Kat Kiki Cardosa. Tama ba? Kat Kiki or Kat Kaykay? Inday ni. Kan Sir June Caranto, din na sa Barangay Sabang. Kan Felicidad M. Fimo Estubo. Kan Manu Datoy. Kan Randy Santesas, na always listening. Kan Che Paular Tresquillo. Kan Jerome Boniel, na nagsunod sa ato na programa sa Pakuman. Good morning sa Jotanan. Nahala, yan ang oras para sa pagparadyon diri sa ito na programa ang Daratso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa mga kaibanan diri sa control, si Dudong Kiano. Inisab, ani dyan na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tadak! RMN! RMN! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras na ka, alas 8:20. Para sa mga minamahal naming